Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay midweek natin and let's start yung ating online message in prayer. And Father, we come to you again, praising you and glorifying you, Panginoon, sa inyong patuloy na um, mga pagpapala at mga biyaya sa aming mga buhay. We pray that in our lives right now, Panginoon, we continue to glorify you in whatever we're doing. And this evening, we're going to, again, study your word, be inspired, be encouraged, dakilang Diyos. And may we learn so much again from your word, and we'll be able to find how to apply your word in our lives. We praise you, our Lord Jesus, for giving your life for us. You are truly worthy of all the glory and the praises and honor. And Father, be with us as we study your word. May your Spirit continue to grant us the understanding we need so that we may be able to truly appreciate your word that has come to us. And we're going to look at it this evening. Be with us as we listen to your word. Thank you, Lord. These things we pray in Jesus' name. Amen. Narito pa rin po tayo sa panahon ng pandemic. Nandito pa rin tayo sa COVID-19 epidemic sa ating pong bansa. And siyempre po, we find it na compatible siya sa maraming mga hindi magagandang mga nangyayaring bagay sa atin at sa sanglibutan. This evening, we're going to talk about yung pagiging sapat ng ating Panginoong Jesus kahit na sa kalagitnaan ng mga pinagdadaanan natin na mga pandemic. Pwede na rin natin siguro sabihin that ito ay mga, sabi nga sa English, mga plagues, mga pestilence. No? Part nito dapat ay famine na rin kasi in many instances, medyo ang mga tao nag-iisip patungkol sa pagkain. Okay? At makikita natin to sa Bible, lalo na sa Old Testament, kung saan maraming ganitong mga kwentuhan, mga pinagdadaanan, at marami tayong mga leksyon na natututunan. Okay. Nasabi sa Corinthians 10:1, "Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers, okay, were under the cloud, all passed through the sea." So, si Paul dito, nagsumulat sa mga taga-Corinthians, sa church sa Corinto, at kinukwento niya yung patungkol sa kanilang yung foreparents nila, yung Israel nation nung panahon ng Old Testament. Ang sabi niya, ito yung ating lahi na yung dumaan sa pillar of cloud, dumaan dun sa Red Sea, okay, na dapat tayo ay aware, okay? Not unaware, ang sabi niya dito. So, ibig sabihin, dapat pamilyar doon sa mga nangyayari noong unang panahon sapagkat meron talagang matututunan dito. Ang sabi sa verse 6, "Now these things became our examples to the intent that we should not just lust after evil things as they also lusted." So, ang sinasabi naman next dito ni Apostle Paul, maging example sila sa atin dahil hindi sila talaga perpekto. Marami sa kanila ang naging suwail, naging disobedient sa mga kautusan ng ating Panginoon. At tayo dapat matuturon dahil sila na yung tinitingnan natin ang sinasabi ni Paul na examples na yung mga bagay na ayaw ng Panginoon na dapat ay iniiwasan natin sa panahon natin ngayon. So, ang kwento rito is that para kay Paul at saka doon sa unang church, yung mga nangyari doon sa Old Testament, sa kanilang lahi ng Israel, should teach them lessons na dapat talagang matutunan nila. At the same way, tayo naman sa panahon natin ngayon, yung mga nakasulat sa Bible, Old and New Testament, dapat meron din tayong matutunan sa lahat ng mga inaaral natin tungkol doon. Okay, so gusto natin talaga aralin nating mabuti yung mga nakasulat dito sa banal na kasulatan, whether they are in the New or Old Testament. Dito sa Old Testament, sabi dito sa Numbers chapter 24 verse 17, ito yung mga panahon na
yung bansang Israel malapit na makapasok doon sa lupang pangako. So ang sabi dito, I see him, si Balaam, yung propeta ng Panginoon na inarkila ni King Balak na sana sumpain niya yung Israel, pero hindi niya naman masumpa kasi ang Israel ay bayan ng Diyos at ang gusto lang ng Diyos para sa Israel ng panahon na yon ay puros pagpapala. Okay? So sa bandang huli, ang sabi niya dito kay King Balak, I see him, capital H, but not now. Okay, nakikita ko siya, pero hindi pa ngayon kasi Old Testament. Okay? And this is pertaining to Jesus Christ. And behold him, but not near. Okay? A star shall come out of Jacob. Okay? A scepter shall rise out of Israel. So ito pong mga salitang ito, sa mga Bible scholars talagang malinaw ang paniniwala that this pertains to our Lord Jesus Christ. Na darating ang araw, darating siya dito sa lupa upang i-offer yung sarili niya as a sacrifice for our sins. Siya yung magdadala ng kaligtasan para sa atin. And thousands of years before, alam na nila ito. Sinasabi na ni Lord yung bagay na ito. Actually, yung buhay ng bayan ng Israel umiikot doon sa prophecy na ito, sa kalooban na ito ng Panginoon, na tutubusin niya ang kanyang bayang Israel, at the same time, tutubusin niya yung buong sanglibutan through His Son, Jesus Christ. Okay? So, sana maliwanag sa atin, kahit na nung unang panahon pa lang, hanggang sa panahon natin ngayon, ang ating Panginoong Jesus ay sapat. Okay? So, it is all about our Lord Jesus Christ. At pagpatungkol na sa ating Panginoong Jesucristo, dapat maliwanag po sa atin yung tinatawag na pananalig. Okay? Yung tinatawag na paniniwala, yung faith na dapat mayroon tayo. So this evening, yun po yung pagkwentuhan natin, yung mga lessons about faith na nakikita na natin ngayon, pero minsan hindi natin ganun napapansin, meron yan sa Old Testament. Okay? So titingnan natin siya doon sa picture ng Old Testament, na dapat yung faith kay Jesus Christ, okay, wala pa si Jesus Christ. Okay? Hindi pa gaanong masyadong ibinabalibag yung salitang faith doon sa Old Testament. Pero nandun na siya. Okay? Nandun na siya. Kaya nga sabi natin, binasa natin kanina doon sa Corinthians 10, sila ay example. So that means dapat makikita na natin Jesus Christ and faith on Jesus Christ, Old Testament pa lang ay nariyan na siya. Okay? So, lessons about faith. Unang-una, pagka faith ang pinag-uusapan, dapat mapansin natin, si Lord maraming gusto at maraming ayaw. At isa sa mga ayaw na ayaw ng Panginoon ay yung taong mareklamo. Okay? Complain ng complain. Ang angal ng angal. Okay? So, ayaw ng Panginoon yun kasi pagka ganun yung klase ng ugali ng mga tao, nagpapahiwatig ito ng kahinaan, okay? Pagkukulang sa pananalig. Kulang yung tiwala. Kaya, reklamo ng reklamo. Usually, ginagawa natin yung pagka wala tayong tiwala sa isang mas mataas kaysa sa atin. So, the Lord hates contentions. Yan. So, Numbers 21:4, mababasahin natin ito. Magandang kwento rin ito. So, panahon po ito na ang Israel malapit na makapasok na, sabi ko nga kanina, dun sa lupang pangako. Pero, may mga pangyayari pa rin doon sa buhay nila noong mga panahon na yan. Okay? So, sabi sa 21 verse 4, when they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the soul of the people became very discouraged on the way. Okay, ano yung kwento nito? Yung Edom ay kalahing pinsan. Okay? Pinsang kalahi ng Israel. Okay? So ang pangyayari niyan, ayaw nilang kumbaga nagpapaalam kasi sila sa Edom na makikiraan sila, pero ayaw silang payagan. So ang mga kinakailangan nilang paikot dun sa bayan na yon para lang may pagpatuloy nila yung kanilang paglalakbay papunta doon sa lupang pangako. Kaya sabi diyan, dahil kinakailangan pa nilang umikot, they have to go around the land of Edom. The soul of the people became very discouraged on the way.
Ayan, minsan nangyayari talaga yan yung gagawin mo na hindi mo pa magawa, yun nakakapanghina ng loob, di ba? Nadi-discourage tayo. Mapopromote ka na pero may nangyari, hindi ka na promote, madi-discourage tayo. Okay? Lilipat ka na sa bago mong malaking bahay, may nangyari pero hindi ka nakalipat, mag-o-open ka na ng magandang business, pero may nangyari, hindi mo kaagad ma-open yung business mo. So maraming mga pangyayari na sana gustong-gusto na natin gawin, pero pagka hindi natin kaagad nagawa dahil may nangyari, kagaya ngayon, ito pong ating community quarantine, ang dami pong mga dapat gawin, mga proyekto, mga businesses, mga lakarin, mga kasal, mga kung ano-ano pang mga mahalaga sa atin, hindi nangyayari. Usually, people get discouraged. Okay? So, nanghihina ang mga tao. Sa verse 5, ang sabi po dyan, and the people spoke against, okay? Spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Bakit pa kami nilabas dito sa Egypto para lang mamatay dito sa ilang, sa wilderness, sa disyerto? For there is no food and no water, and our soul loads this worthless bread. Ano pong ibig sabihin niyan? So, bakit dinala mo pa kami dito sa ilang? Wala namang pagkain, pero sa totoo lang meron. At wala ring tubig, no water, and our soul loads, no? Parang inaayawan na, nagsasawa na. Okay? Dito sa tinapay, which is yung manna from heaven, na yun yung kinakain na nila, parang sabihin na natin, nagsasawa na sila dun sa pagkain na yun. Pagkain, kaya lang ayaw na nila nung parang nagsasawa. And because of that, they spoke against Moses. Okay. So, pagdating sa pagkain, lahat tayo affected dyan. Di po ba? Ako, hindi ako affected dyan. Wala lang sa akin yung pagkain. Huwag lang kayong titingin sa tiyan ko dahil mahalata na maraming kainan. Puro kain, wala na exercise. Okay, so pagkain, talagang lahat po tayo ay sabi nga ay affected tayo. So, isa ang pagkain sa source of discouragement kahit na nung mga Israelites noon, kahit na sa panahon natin ngayon. Nakita natin sa mga kakilala natin, nababalitaan natin yung mga nung una kasi nung nagsimula yung ating ECQ, talagang marami ang nangamba, yung hindi kaagad napadala nung ayuda, yung tinatawag po nating ayuda. So yung mga napapanood natin sa TV, talagang grupo-grupo nagrereklamo, wala pa daw yung ayuda. Then later on, ang reklamo naman nila ay yung sa SAP. So people are discouraged. Okay? Lalo na pagdating sa pagkain. So, hindi lamang sa mga pagkain, pati doon sa mga relationships, marami rin discouragement. Okay? Yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, tsaka iba, magpapamilya, they don't see enough of them. So, parang hindi ko na nakikita si ayan, puro sa na lang, online na lang. Ayan. So, minsan nanghihina na siguro sila, nadi-discourage na sila. And then, meron naman yung sobrang nakikita. Alam niyo yun, araw-araw na nakikita. Kagaya ng mga mag-aasawa. Pag-gising, mukha mo na naman yan nakikita ko. Parang nagsasawaan siguro yung iba, no? Pero hindi po kaming mag-asawa. Kasi kami mag-asawa, magkasama naman kami sa work. So, talaga magkasama kami. Sanay kami sa isa't isa. Pero yung iba, yung hindi nakikita, magre-reklamo. Yung palagi nakikita, nagre-reklamo pa rin. Okay, and then there are many relational problems na minsan nangyayari sa mga magkakamag-anak, okay, sa mga magkakaibigan. So, again, it is a source of discouragement sa atin, sa panahon natin ngayon ng community quarantine. Ganun din yung yung pong ating mga comfortable lifestyle, no? Yung mga nakasanayan na natin na kumakain sa labas, siyempre hindi na pwede po yung basta-basta kumakain sa labas. Yung mga outing, nagbe-beach, hindi na rin tayo gaano na nakakapag-beach. And so many other things na dati nang ginagawa natin, ngayon hindi na natin basta nagagawa kasi nga po meron tayong quarantine. So, may mga source of discouragement para sa atin
yung maraming mga bagay na nangyayari sa panahon natin ngayon. Okay. Ang nakakalungkot po kasi pagka minsan, yung patungkol sa pagkain na nagbibigay sa atin ng pangamba, lahat po tayo, pati kami minsan, nag-iisip din. Pero alam po natin, pagka nagbasa naman tayo ng Bible, hindi naman ganun ang sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, hindi kayo dapat nagtatakot patungkol sa ganyang mga bagay kasi ang provision natin, ang supply natin, nanggagaling sa ating Panginoon. Okay? Kasi pag tumitingin tayo, yung supply natin nanggagaling sa government official, sa ating mga employer, sa ating mga kung ano yung pinagkukuhanan natin ng ating provision. Pero it's not. The truth is, ang mga tinatanggap natin actually comes from the Lord. Okay? It is by God's grace nakakatanggap tayo nung ating mga provision. Okay? Ang sabi sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your need. Okay? Memorize natin yan. According to His riches and glory by Christ Jesus. So, siya yung nagsusupply ng ating mga pangangailangan. Sabi sa Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na tayong hahanapin pa kasi yung nagpo-provide sa atin, no, yung ating pastol ay ang ating Panginoon. Nangangailangan na tayong ay maging kontento rin sa buhay. Okay? Hindi yung masyadong mapaghanap. Kagaya dito sa binasa natin kanina sa Numbers 21:5. Sabi diyan, for there is no food, okay? And the people spoke against God and against Moses. Tapos sa bandang baba, for there is no food and no water, and are so loads this worthless bread. Okay, may pagka-oxymoron talaga itong pagkakasabi nila. Hindi po ba? Hindi siya talaga compatible kasi wala daw pagkain pero meron namang bread. Tawag nga lang nila is worthless bread pero may pagkain. Okay? So, makikita natin dito yung discontentment ng mga tao. So, nung unang panahon, hanggang ngayon, meron talaga pong ganyan. Okay? Minsan, sa akin, nangyayari din yan. Di po ba? Alam niyo po ba yung bayaning sardinas? Yes, lahat tayo tumanggap niyan ngayon. Di po ba? Ngayong quarantine, I'm sure lahat tayo nakatanggap ng sardinas. Okay? Di po ba sarap-sarap? Oh yes. So dahil sardinas talaga yung pagkain natin, at talagang kahit na noon pa lang, medyo iniwasan ko na yan, natututo na rin tayong magluto ng iba't ibang putahe through yung sardinas. Di po ba? So ang dami-daming naiimbento, may ano ba yun, spaghetti, pesto, na sardinas, kung ano pa, tortang sardinas, so maraming klaseng lutong sardinas na dati naman, hindi naman natin na inaaral. Okay, kapag akong tatanungin, talaga sabihin ko, wala na talaga kami pagkain. Wala ka, puro sardinas na lang. Di ba? Parang ganun eh. So, we need to be content. Okay? So, kung ano yung meron tayo, dapat makontento tayo doon sa meron tayo. Iwasan po natin yung maging parang mapaghanap doon sa ibang mga bagay na wala rin naman talaga tayo. Okay? Sabi sa 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. Okay? Kung tayo daw ay mga mananampalataya at tayo ay kontento sa ating pong mga buhay, napakalaking bagay po sa atin yon. So, magiging, kumbaga, maayos ang buhay. Okay? Good ang buhay natin. Hindi tayo masyado lugmok sa problema. Lalong-lalo na maiwasan natin yung mga pagiging reklamador. Kasi sa totoo lang, mahilig ang mga tao nga magreklamo. People likes to grumble. Lahat na lang pag tumitingin po ako sa Facebook po, reklamo na lang. Ang nakikita natin, may sinabi si opisyal, okay, magrereklamo. May sinabi si sikat na artista, ayan, ginawan pa ng kanta. O, mga tao, laging may comment, may criticism, and then may reklamo, hindi yan nawawala. So, si Lord talaga ayaw niya ng contention. Ayaw niya ng grumbling. Kaya sabi sa Numbers 21:5, and the people, binasa natin po kanina, and the people spoke against. Okay. So, nagreklamo sila, binasa natin kanina, hindi lang kay Moses, nagreklamo sila sa Diyos, spoke against God and against Moses.
Okay, hindi pa nagkasya kay Moses, pati kay God talagang nagreklamo sila. Okay. So, ayaw talaga ng Panginoon yan. Kaya yung sabi sa Philippians 2:14, do all things without murmuring, okay, and disputing. Huwag daw tayong mareklamo, maangas, maangal, okay? And then, tapos siyempre pag nagsimula ka na magsalita, sasagot naman yung magkakaroon ng dispute, no? Mag-aaway na, salitaan na, argue. Ayan. So, ang sabi ni Paul sa Philippian Church, kung may ginagawa tayong mga bagay, doing all things, do it without murmuring and disputing. Okay? Usually kapag nangyayari yan, mareklamo, okay? Alam ko po walang mareklamo sa atin dito, tama po ba? Okay, so ayaw talaga ni Lord ng mareklamo. Kapag ka nagkakaroon ng maraming reklamuhan, maraming arguing, nagkakaroon na tuloy ng mga pagtatalo-talo, ang Panginoon gumagawa na rin siya ng paraan. Okay? So, doon sa kwento sa Numbers chapter 21, yung binabasa natin kanina, so nagreklamo yung mga tao, okay? Dahil na-discourage sila, wala silang pagkain, ng reklamo yung ginagawa nila. Sabi sa verse 6, 21 verse 6, so the Lord sent fiery serpents among the people. Ano ibig sabihin ng fiery serpents? Yung mga ahas na mga makamandag. Okay, makamandag na mga ahas, masigasig, malilikot, kasi may mga ahas parang di lang gumagalaw, di po ba? Fiery serpents, yung talagang galaw ng galaw, hanap ng hanap, and then manunuklaw, and malalakas yung mga kamandag nila. And they beat the people, sabi sa verse 6, and many of the people of Israel died. Okay, so anong nangyari? Ang Panginoon, na nagalit siya. Kaya nagalit siya dun sa pagiging mareklamo ng mga tao. Ang ginawa niya, nagpadala siya ng mga ahas doon sa kampo ng Israel. Again, we can imagine this is a big camp. Yung camp na to ay may between 1 to 2 million in population. Okay? So, nagpadala dyan ng ahas at pinagkakagat ng mga tao, beat the people, at marami ang nangamatay. The Lord will send judgment doon sa mga mahihilig na magreklamo. Okay? So, kumbaga, sinasabi po nito, ayaw talaga ni Lord nung reklamo. Okay? Ako po personally, look at this pandemic as the Lord's fiery serpent. Naniniwala ako, marami ang mga tao ngayon, silang ginagawang hindi kalooban ng Panginoon. All around us, no? All around us, people all over the world. Kasi yung pandemic, yung COVID-19 ay nakarating na sa lahat ng panig ng mundo. I believe the Lord is sending judgment because yung klase ng buhay ng mga tao na hindi kalooban ng Panginoon, and that sa tingin ko this ang symbol nitong fiery serpent for our time now ay yung epidemic, yung pandemic na ating nararanasan. Huwag na tayo talagang mga sorpresa pag sinasabi natin na itong nangyayari sa atin is a judgment from God. Okay? Tanggapin na natin yan. Judgment talaga yan ng Panginoon para sa maraming tao sa sanglibutang ito. Kagaya nung kinukwento ko nung mga nagdaan nating mga online messages, madali namang mapansin din kung nagbabasa tayo ng dyaryo, tumitingin tayo sa online news at sa iba pang mga balitang Kristiyano, kung paano yung mga tao continue to disobey yung kalooban ng Panginoon. They continue to do idol worship, kung sino-sinong ibang Diyos yung mga sinasamba ng mga tao. They continue to do pagan worship, tapos idol worship pa. Okay? And then, siyempre, yung mga LGBTQ+, okay? Peace lang po tayo mga LGBTQ. We love you. Pero the Lord does not like your lifestyle. Yung lifestyle ng men to men and women to women, ito po ay kontra sa banal na kasulatan. Kahit na anong justification ang sabihin ninyo, hindi po talaga yan matatanggap ng salita ng Panginoon. Talagang ayaw ng Panginoon niya. Huwag niyo na natin pong ipilit. Kaya lang po yan nakakalusot dahil mahal lang namin kayo, ayaw lang namin kayong magkaaway-away tayo. Pero yung ginagawa nyo is ayaw talaga ni Lord.
Kaya lumalakas yung inyong boses ngayon dahil lang yan sa pagmamahal ng mga Kristiyano. Hindi dahil tama ang ginagawa nyo. Ayaw lang talaga kayong direktahan na talagang awayin kasi ayaw ng mga Kristiyano ng away. Pero you are doing something that is not of the will of the Lord. And then yung iba pa, yung sa ibang bansa, yung usong-uso yung abortion, kagaya nga ng sabi ko dati, this is wrong. Whatever na justification yung gusto natin gawin, kahit na sabihin pa natin, kawawa naman si ate, siya isang rape victim, okay, kawawa na talaga yon. Pero that does not mean na pwede nang i-abort yung bata. Di ba meron naman tayong adoption system? O bakit hindi na lang niya ipa-adopt? She does not need to kill her own child. No, ipaampun niya na lang. Marami namang sistema ng ampunan na marami ding mga tao ang gustong umampun doon sa mga sanggol, sa mga bagong panganak, doon sa mga ayaw ng mga nanay dahil makasarili sila. Yes, sorry po. Pero ganyan po talaga yung paningin ko, no? Kaya ayaw niyo sa mga anak niyo, whatever the reason, makasarili kayo. Okay? And ayaw ni Lord yan. At kasama yan doon sa mga nakikita ko na tumatanggap ng judgment sa panahon natin ngayon. And then, siyempre, yung government corruption and corporate corruption at corruption anywhere, kami church corruption, kahit saan corruption, nangungurakot ng pera, nagnanakaw sa mga kaban. Okay. Marami yan sa ibang bansa, marami rin yan dito sa Pilipinas. And the Lord does not want that. Does not like that. That is contrary to the will of the Lord. At marami pang mga hindi magagandang mga bagay na alam natin ayaw ng Panginoon na nakasaad sa mga prinsipyo ng banal na kasulatan. And because of that, naniniwala ako na nagpadala ang Panginoon ng judgment through this COVID-19 pandemic. And dito sa inaaral natin ngayon, it is like a fiery serpent. Diba? Kakagatin yung mga tao, magiging positive ka, and then people will die pag naging positive. Mabuti na lang ngayon, may nagagamot na yung iba. Pero nung una talaga, ang isip natin, ang takot natin, di po ba? Pagka naging positive ka, dire-diretso ka na. Okay? Yung mga ahas noon, ganun din. No? I'm sure, hindi lahat na nagkandamatay, pero maraming namatay. No? Dahil dun sa ahas na pinadala ng ating Panginoon. Okay? So, ayaw ng Panginoon na tayo ay contentious, ayaw ng Panginoon na tayo ay mahilig sa away, ayaw ng Panginoon na kumukontra tayo, we're disobeying His will and His commandment for us. Okay? Pangalawa, matututunan natin about faith is that the Lord requires us to believe Him. Okay? Ang gusto ng Panginoon is hindi tayo magreklamo kasi dapat tayo ay maniwala sa Kanya. Again, sabi ko nga, yung kasing pagiging reklamador, complaining, kabaligtaran niya ng tiwala. So kung wala kang tiwala, mahilig ka magreklamo. Pero kung hindi ka nagreklamo, ibig sabihin, you trust, no? You trust the authority. Kasi kapag wala kang tiwala sa authority, kahit na kunwari hindi ka nagrereklamo, mapapareklamo ka rin. Alam niyo yun? Siguro hindi ka nagrereklamo sa mga kaibigan mo, pero alam ko kawawa din ang asawa mo, kakareklamo mo. Di po ba nangyayari po yan? Ay, sa akin lang po ba yun? Sorry. Kala ko nangyayari din sa inyo. Pero, ganun talaga eh. Kapag wala ka talagang tiwala doon sa mga mas mataas sa atin, we usually go arguing about it. Okay? Ang gusto ng Panginoon, manalig tayo sa Kanya. Huwag tayong magreklamo sa Kanya. We do not speak against. Yung binasa natin kanina, the people of Israel spoke against. No? Huwag tayong magsalita ng laban, no? Kay Lord, saka sa binasa natin, kay Moses, kay Lord, saka sa mga leaders niya. The Lord requires us to believe Him. Okay? The Lord is a merciful God. Ating Panginoon ay maawaing Diyos. Okay? Kung tayo ay nakakagawa ng kasalanan, He sends judgment. Okay? Nagkasala ang Israel, naging mareklamo sila, ang ginawang Panginoon, nagpadala ng ahas.
Okay? And then sa verse 7, ang sabi diyan, therefore the people came to Moses. Okay, maraming nagkandamatay. Kinagat ng ahas, maraming namatay. Sabi sa verse 7, ang sabi ng mga tao, we have sinned for we have spoken against the Lord and against you. Okay, umamin na yung mga tao, no? Nagkasala kami, we have sinned, we have spoken against, na mahinig kaming nagreklamo kami sa iyo, umangal kami sa inyo at sa ating Panginoon Diyos. Ang request nila is, pray to the Lord that He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Okay, so ang nangyari dito, yung mga tao ay alam nila yung patungkol sa panalangin. Okay, so siyempre, nasaktan sila, maraming nanggandamatay, nakita nila yung kamalian nila, we have sinned, and hindi lang kami nagkasala, we have spoken against. Okay, so please pray for us. Sabi sa verse 8, then the Lord said to Moses, make a fire serpent and set it on the pole, and it shall be that anyone who is bitten, when he looks at it, shall live. Ang Panginoon sobrang maawain siya. Sa totoo lang, ayaw ng Panginoon yung mga tao ay, alam niyo yun, namamatay, napapatay. So kumbaga, kahit na noon nagpadala siya ng fiery serpent, ayaw niya rin naman talaga magkanda-ubos or magkanda-matay yung mga tao dahil sa kasalanan nila. Okay? Ngayon nagpapadala ang Panginoon, kumbaga, ay pinayagan niyang magkaroon tayo ng pandemic. Hindi rin naman niya gusto na nakikita niya yung mga tao na mamatay, no, sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya dito po nangyari, so gumawa ka ng fire serpent na set it on a pole, ilagay mo sa mataas na poste, okay, i-set mo yan para lahat ng titingin dyan, okay, ibig sabihin itataas, no, kasi yung ahas siyempre nasa baba yun, kasi nasa wilderness sila, so gumagapang yun sa baba. Okay. Ang mga tao lagi nakayuko nung panahon na yun ng Israel dahil yung mga ahas, yung mga fiery serpents sa pederal ng Panginoon, nandyan yan sa baba. So sabi ni Moses, gumawa ka ng image ng serpent, ilagay mo sa pole, itaas mo. Okay? Pag tumingin sila dyan, hindi sila mamamatay. Okay. So parang looking down sa ahas or looking up doon sa fiery serpent. Sabi sa verse 9, so Moses made a bronze serpent. So gumawa siya ng tanso na ahas, inukit niya yung tanso na parang ahas, put it on a pole. So it was if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Okay. So ang nangyayari dyan, kapag tumitingin na sila ay ika nga mabubuhay. Ayaw ng Panginoon kasi na tayo ay mamatay, okay, mawala sa kanyang piling. Ang gusto ng Panginoon, lahat tayo magkaroon ng buhay. Ang sabi sa Ezekiel 33:11, say to them, as I live, says the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from your evil ways, for why should you die, O house of Israel? So, ibig sabihin, hindi natutuwa ang Panginoon kapag ka napaparusahan yung mga makasalanan at nagkandamamatay sila. Hindi, ayaw ng Panginoon, hindi yun yung gusto niya, hindi din yung plano niya. It just so happens talaga na yung mga tao, maraming mga tao, pagka nagiging masama na, talagang may dumarating na judgment sa kanila. Sabi sa New Testament, sa 2 Peter 3:9, sa second part, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So sinasabi dito, ayaw talaga ng Panginoon na magkandamatay ang mga tao, kundi sana sila lahat ay magrepent. Kanina sa Ezekiel, ang binasa po natin dyan ay, sabi dyan, but that the wicked turn, Ezekiel 33:11, that the wicked turn from your evil ways. Ano ibig sabihin ng turn? Okay. Yung salitang repentance at saka salita na turn ay magkapareho ng implication. Okay. Kapag sinabing nagre-repent ka na, you turn. So kung papunta kang pa ganon, you turn around and then pabalik. So pagka sinabi mong ikaw ay nagsisisi,
yung ginagawa mo dati, hindi mo na ginagawa. Yung masama, okay, wicked, okay, yung wicked ways, evil ways, hindi mo na gagawin. Kaya nung sinabi din sa 2 Peter that all should come to repentance, ay kung dating hindi ka nagtitiwala kay Jesus Christ, you have to start believing in Jesus Christ. Yun po yung ibig sabihin nun. Kung yung mga tao na nakatingin sa ibaba, they should start looking up. Okay? We need to fully, kumbaga sinasabi po dito dyan sa 2 Peter 3:9. Dati nabubuhay ka, kilala mo si Jesus Christ, pero hindi ka nagtitiwala sa Kanya. It's time that you trust Jesus Christ. Kasi siya talaga yung kailangan natin. We need to repent. We should start trusting Jesus Christ. Yung po yung repent na dati, walang tiwala, walang pananalig, pero yung repent ay yung nagkakaroon ng tiwala at meron ng pananalig. Again, Numbers 21:8, ang sabi dyan, Then the Lord said to Moses, Make a fire serpent and set it on the poles. Binasa natin kanina, It shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. Yung salitang look, kagaya ng sabi ko kanina, ito yung tiwala. Simula doon sa pagtingin natin sa baba, doon sa mga ahas, doon sa mga fire serpent, looking at the pole, na the serpent on the pole na ginawa ni Moses. Okay? That is trusting. That is having faith. Naniniwala yung kadapat bilang Israelita na yung serpent na made of bronze, na tanso na ginawa ni Moses, if you look at it, ay hindi ka mamamatay. You will be saved. So looking ay trusting. Looking ay having faith. Dito sa kwento, dito sa narrative na ito, kung i-apply natin yung prinsipyo sa buhay natin ngayon. We need to start to trust Jesus Christ. Simulan nating magkaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Looking at the pole, okay? Looking at the serpent. Dito sa 1 Corinthians 10:9, merong kwento rito patungkol sa paliwanag. Ito yung paliwanag ni Paul. Okay, yung kanina binasa natin, 1 Corinthians 10. Dito sa verse 9, so tumalo na tayo sa verse 9. Ang sabi ni Paul doon sa verse 1, saka verse 6, ito yung ating ito yung forefathers natin, Israel, sila ay example, okay, na dapat na meron tayong matutunan doon sa example nila. Verse 9 na sinasabi na dito, nor let us tempt Christ. Okay, wala pa si Christ nun, sabi ko, pero yung kanyang yung prinsipyo na siya ay darating nandun na sa Old Testament. Nor let us tempt Christ as some of them also tempted. Okay, hindi ko alam pa, pag inisip natin parang directly parang hindi ganon, di po ba? Pero sabi diyan, and were destroyed by serpents. Yung pagiging reklamador, it is tempting Christ. Okay? Parang hinahamon natin si Kristo. Pero yung pagtingin naman doon sa symbol nung ahas, it is yung trust natin kay Jesus Christ. And because of that, hindi sila nagape, napatay, destroyed by serpents. Okay. For the church today, to speak against God is to distrust or tempt Jesus. Para sa atin ngayon, whenever tayo nagrereklamo sa Panginoon, okay, Lord, bakit ganyan kulang? Lord, bakit ganyan pinahirapan mo ako? Lord, bakit ganyan parang di mo ako tinutulungan? Ito yung walang tiwala. No? Ito yung pagpapakita natin na hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. And it is also tempting Jesus. Ito yung parang hinahamon natin. Okay? We are trying to challenge Jesus, the one who represents the bronze serpent. Parang sinasabi natin, I don't trust you. Na talagang walang tiwala. Every time we speak against the Lord. Pag tayo ay nagrereklamo,
wala tayong tiwala. So, ang sinasabi natin, start trusting Jesus Christ. Start trusting the Lord. Na kay Jesus Christ yung ating pag-asa. Nasa Kanya yung hope. Nasa Kanya yung kaligtasan. Sabi sa John 3:14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, sabi ni John, even so must the Son of Man, even so Jesus Christ, be lifted up. No? Kinakailangan, no? Ang nagsasalita dito si Jesus mismo. Okay? Ang nag-quote nito ay si John. So sabi ni Jesus Christ, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So sabi niya, ako, Son of Man, itataas din. Ibig sabihin, itataas sa krus. Sabi sa 15, that whoever believes in Him should never perish but have everlasting life. So, sinasabi nito ni Jesus, siya yung parang serpent. Siya yung serpent na ginawa ni Moses na itataas din. No? Itataas din siya. Itataas siya sa cross. At kung sino man, sabi sa 15, at kung sino man ang magtitiwala, ang mananampalataya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang kwento natin dito, lumang tipan, bagong tipan, it's all about Christ. And Christ is enough. Sapat siya. Sapat si Jesus Christ simula pa lang noon hanggang ngayon. We just need to trust Him. Okay? So, in this time of fire serpent, let us reflect on ourselves as individual believers and as Christ collectively. Ngayon pong panahon na tayo ay nasa mga fiery serpents, no? Na hindi tayo basta makalabas. Ang daming ahas na ang pangalan ay COVID. Di natin alam kung kailan tayo matutuklaw. Simulan na natin mag-reflect sa ating mga sarili. Simulan natin tignan yung ating pananalig. Simulan natin tignan yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At kung makita natin dyan yung ating mga pagkukulang, yung ating mga kasalanan, let us come to the Lord in prayer. Sa ating mga sarili, makipag-usap lang tayo sa Kanya. Lagi siyang nakikinig. He always listens. Sabi nga kanina, He is a merciful God. Madali siyang maawa. Humingi ng tawad yung bayan ng Israel dahil sa mga ahas. Agad-agad, sabi ni Lord, kay Moses, maglagay ka ng serpent dyan. Pag tumingin sila, hindi sila mamamatay sa tuklaw ng ahas. Hindi inalis ng Panginoon yung mga ahas, kundi gumawa siya ng paraan para magkaroon ng kaligtasan yung mga tao. Trust, no? Look up. Look up on the symbol of the serpent. Sa atin ngayon, we should trust in the Lord Jesus Christ. Siyempre, sa fire serpent, nawala rin nung nagtagal. Itong COVID na ito, mawawala rin naman ito pag nagtagal. Pero right now, we need to trust fully. Okay? We also need to repent. Kung meron tayong mga alam natin na ayaw ng Panginoon na ginagawa natin, baguhin na natin. Okay? Kagaya ng bayan ng Israel, kagaya ng kalooban ng Panginoon, ayaw niya tayo ay mapahamak. Gusto niya tayo ay magrepent. Gusto niya tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Ang tunay na tagapagligtas natin ay si Jesus. At si Kristo ay sapat. Christ is enough to save us even in this time of fiery serpent. Kahit na sa ngayong panahon ng nag-aapoy na ahas sa paligid natin, kayang-kaya pa rin tayong iligtas ng ating Panginoong Hesus. Naniniwala po ako riyan. Naniniwala ako na kaya niya tayo iligtas. Ang dami na kahit sa Facebook lang mga tao na nasa ICU, mga positive na nasa ICU, they afterwards magkukwento sila ng kanilang mga testimony how the Lord saved them. No? Sabihin nila ang nagligtas sa kanila ay si God. Okay? Siyempre sa tulong ng mga medical practitioners ng ating mga frontliner. But let me just say, Christ is enough. So ano pong natutunan natin ngayon? It's a lesson on faith
that the Lord hates contentions, ayon ng Panginoon, yung mga reklamador, mga complainers. Okay? And the Lord requires us to believe Him. Ibig sabihin, kasi nga yung mga nagrereklamo, ibig sabihin hindi nagtitiwala. At number 2, the Lord requires us to truly trust Him. Tunay na magtiwala tayo sa Kanya. 1 Corinthians 10:11. Now all these things happen to them as examples. Again, parang inulit lang yung verse 6. And they were written for our admonition, on whom the ends of the ages have come. Yung mga nakasulat ng mga kwento dito sa Bible are examples. Mga halimbawa yan na buhay na dapat meron tayo. Na makita sa mga buhay natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. It should be an encouragement for us. Looking at Israel and the Old Testament, dapat maka-encourage sa atin yan. And looking at doon sa New Testament, dapat magpalakas po ng kalooban natin yung mga yan. Okay? We see the faithfulness of God sa bayan ng Israel. Ang pangako niya, I will bring you to a land flowing with milk and honey. At tinupad niya yun. Okay? Tinupad niya yun. Doon sa mga nagtitiwala sa Kanya, talagang tinupad niya yun. Gano'ng kadami yun? 2. Pero natupad naman niya kahit 2 lang sila. Yes, namatay yung iba, yung libu-libong tao sa ilang. Pero doon sa nagtiwala na 2 and their families, at saka yung mga bata ng mga panahon na yun, they were able to enter the promised land. Sa atin, ang promise ni Lord is a kingdom life, a blessed life, kingdom life with the Lord Jesus Christ on His throne, kasama natin. Pag sinabi ni Lord, tutupadin niya, and Jesus Christ, our King of Kings, Lord of Lords, siya yung kasama natin dito sa Kanyang kaharian, pinagpala, ligtas, at protektadong buhay dahil sa ating Panginoong Jesus. Christ is enough para sa ating lahat. We need to trust Him. We need to believe in Him. And Father, thank you Lord for this evening. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na pagtuturo sa amin. May you find us always trusting you, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong mga pangako, sa inyong mga gawa. Father, ang dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo kami tulungan. Kung kami ay mga nagkukulang, nagkakasala, we ask you to forgive us. Tulungan niyo po kami sa aming mga pagbabago ng aming mga buhay. Tulungan niyo po kami maging mas malapit, Panginoon, sa inyong kalooban. Maalaman namin, Panginoon, kung anong mga kagustuhan niyo, dakilang Diyos. And then, maksumpungan niyo kaming ginagawa, Panginoon, yung inyong mga kalooban para sa bawat isa sa amin. You are a God who protects. You are a God who loves us so much. Merciful, Panginoon, in many ways and forgiving. And thank you, Lord, for your goodness and kindness sa bawat sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, kahit sa mga panahon ng maraming mga nag-aapoy na ahas sa aming mga kapaligiran. Naniniwala kami, Lord, that you're going to protect us and you're going to help us because we trust you. Thank you, Lord, Jesus Christ, for your life. Thank you, Lord, for what you did on the cross for us. May you be glorified and may you be honored and blessed sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Muli inyong mga papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Lahat magsabing Amen, Amen, and Amen. Hello po, good evening po sa ating lahat. Meron lang po akong konting sasabihin para po sa ating tithes and offering. Yung pong ating tithes and offering ay pwede nyo pong isend through our bank transfer sa ating pong RCBC na makikita nyo sa ating screen. And those po sa mga nakapagbigay, inform nyo lang po kami sa number na nakita nyo sa screen kung kailan po kayo nakapagbigay at kung paano paraan at ang amount po para po ma-inform lang po kami and mabigyan kayo ng acknowledgement. Maraming po salamat dun sa mga nakapagbigay na at dun po sa mga magbibigay pa, meron po tayo, makikita niyo po sa ating screen ang ating mga
bank transfer, pwede po kayo sa RCBC, sa ating pong account na nakita nyo sa ating screen dyan, sa baba. And gusto nyo pong magpa-pick up, inform nyo lang po kami or text po sa ating number na nakita nyo po dyan. At kayo po aming pupuntahan sa inyong pong mga tahanan upang pick upin po ang inyong mga love offering. Thank you po sa lahat sa inyo and God bless po sa ating lahat. Alam ko po na in spite of crisis na ating pong nararanasan sa ngayon, tayo pa rin po ay generous giver. Kaya po, naniniwala po kami na ang ating pong pagsunod sa pagbibigay ay kalooban po ng ating Panginoon at nagtitiwala po tayo sa Kanya na Siya ang Lord na magbibigay sa atin at magsusupply sa atin lahat ng ating mga pangangailangan. And thank you po sa ating lahat at marami pong salamat sa inyo and soon makikita-kita rin po tayo physically sa ating church and God bless po and bago po ako magpaalam ay tayo po ay sandaling manalangin. God, marami pong salamat God sa oras na ito. God na kami po ay muli ay nito upang magpasalamat sa inyo God at patuloy po kaming nananalangin at sa pamamagitan ng ating social media, God, ay nagagamit mo pa rin po kami at napapalagana pa rin po ang iyong mga salita, God. Thank you po, Lord God, sa mga nagbibigay, sa mga kanilang mga love and offering, sa kanyang tithes and offering, God. Marami po salamat, God, na kayo po ang mag-provide sa kanila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Alam po namin, Lord God, na kayo ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at tungao po pang pagpapala, God. Thank you so much, God. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papurit pasasalamat. In the name of Jesus. Amen. Thank you sa inyong lahat at marami pong salamat and see you on Sunday at sa mga susunod pang mga araw na through our online giving ay nandito pa rin po tayo. Maraming po salamat and good night. God bless. Good evening.